Mula sa kauna-unahang bakery sa Quezon City Itong Kamuning Bakery, kasing tanda ng Quezon City. hanggang sa sikat na sinigang na ulo-ulo So ganito kalaki talaga yung dorado ulo-ulo dito sa sinigang, DPD. at isang karinderya na nagsiserve ng iba't ibang lutong kambing, So tikman natin yung kambing dito sa Pando's Eatery. Lambot ng luto nila. Parang baka na sa lambot. yan ang iikutan natin sa isa na namang food trip na kung saan nga may masarap ay dapat pinupuntahan. So yung mga ka-food trip, nandito nga tayo ngayon sa Quezon City at pupuntahan natin isa sa pinakamatagal na bakery matatagpuan nyo dito sa Quezon City. Dahil since 1939 pa daw to, alamin natin kung ano yung mga pagkain dito sa loob. Tara, pasok tayo. So yung mga ka-food trip, magandang umaga at nandito tayo ngayon sa Kamuning Bakery. Hello sir, magandang umaga Yes. po. Ano pong pangalan natin sir? Wilson Lee Flores. Welcome dito sa Kamuning Bakery Cafe. Itong Kamuning Bakery, kasing tanda ng Quezon City. Tinatag siya, binuksan siya 1939. Yes, Totoo po ba yun? pinakaunang bakery sa Quezon City. Ang pinaka-founder nito, one of the earliest na babaeng abogado sa Pilipinas, Yes si po. Attorney Leticia Bonifacio Javier. Nagbukas ang pinakaunang Unang bakery. bakery sa Quezon City na hanggang ngayon, araw-araw yung mga panadero namin, old style pa rin Apo. ang pagluto. Ano po ba ang pandeswelo? Itong pandesuelo, ang original na tinapay ng Pilipinas bago dumating ang pandesal. Sir, anong pinagkaiba nila sa yung modern ngayon ng mga pandesal? Ang nangyari, ang pandesal natin ngayon, lahat malambot sa labas, all soft siya. Apo, inside Tapos, and out po. kasing laki na ng itlog. Ang pandesal nung unang panahon, ganyang kalaki, lumiit, again, Ngayon kasing po laki parang ng itlog. isang subuan na lang po Oo. ngayon eh. Bakit siya tinatawag na pandesuelo? Kasi linuluto siya sa sahig ng pugon oven, diretso na. Wala siyang bakal na, wala siyang tray. Apo. Diretso dyan niluluto yung dough, yung tinapay. Yes po. Kaya paglabas niya, malutong sa labas. Apo. Paano nagkaroon ng pandesal? Nung naging colonizer na Amerikano, sabi niya, bakit kayo magluto ng tinapay old-fashioned? Diretso niyo linuluto sa sahig. Sabi niya, may modernong paraan na pag-baking daw. Sabi ng Amerikano, yung dough, kailangan ilagay mo muna sa tray Apo. na bakal. Tsaka mo ipasok sa pugon oven. Apo. So, anong nangyari? Nung ginawa itong bagong sistema ng paggawa ng tinapay, paglabas ng tinapay, hindi na siya malutong. Malambot. Malambot na siya. Apo. Ganyang kalaki. So, nag-imbento ng pangalan ng mga panadero 100 years ago, ginawang pandesal. Sir, tanong ko lang po, ano Yes. po bang mga bestseller natin dito sa Kamuning Bakery? Ay, ang bestseller namin, of course, pandesuelo since 1939. Yung pandesal na regular, ensimada, pan de coco, egg pie. Super sikat ang egg pie namin. Isang super bestseller namin, sobrang mabenta. Mga pansit bilao namin. Yun. Pansit cake, inimbento namin dito. Wow. Kasing laki ng cake siya, pero pansit siya. May mga pansit na rin pala. Yes, alam mo bakit? Bakit po? Kasi na-discover ko, siguro Pilipinas iisa sa unique na bansa sa buong mundo na kinakain natin ang pansit kasama ang tinapay. Tinapay. Maraming salamat sa pagbisita nyo. Apa. Welcome kayo dito sa pinakaunang panaderia ng Quezon City. Bukas kami araw-araw since 1939. 5 a.m. ng umaga, bukas na kami. Pwede na kayo kumain, magkape. Hanggang alas 10 ng gabi. Wow. Ang location namin ever since 1939, Judge Jimenez Street, corner K. First Street, Barangay Kamuning, Quezon City. Sir, thank you po at Thank you very excited na much. po kami tikman Yes. ang mga pagkain dito sa Yes. Kamuning Bakery. Tikman na natin, sir. Salamat po. Sir, mga food trip, nandito na nga tayo ngayon sa pinakamatagal na bakery dito sa Quezon City. At guys, nasa likod natin yung mga classic na pugon na ginagamit noon sa pagluluto. Pero natigil na raw ito since 2018 kasi nagkaroon ng isang malaking sunog sa Kamuning Bakery. So, nasunog na nadama yung ating mga pugon na ginagamit dati. At pagdating naman sa mga pagkain, guys, ang mga bestseller nila dito, itong mga nakahain sa atin, guys. So,
ang Kamuning Bakery, kilala sila dito sa pan de suelo. So, sa Spanish, ang suelo is parang floor. So, yung tinapay, parang yun yung niluluto. Direct siya sa floor ng pugon. So, kaya tinawag siyang suelo. So, kaya pala ganun guys, nagiging crispy yung outside niya. Tapos, grabe pala yung mga pandesal noon, no, mga sinauna. Talagang malalaki. Ito naman, ang pinagkaiba nito, malambot siya inside and out. So guys, yung mga price ng ano nila dito, tinapay. Pan de suelo is 4 pieces. Ayan, meron tayong 100 pesos. Ganyan kalalaki yan. Ito yung ano niya, nasa labas. Ayan. Tapos, meron din tayong pan de suelo na regular. Ito naman is 92 pesos. Ilang piraso to? 6 pieces naman siya. Tapos meron din tayo ditong pandesal. 77 pesos. So ito na yung mga modern na pandesal ngayon. So isa rin sa bestseller nila guys, itong kanilang egg pie na 395. Meron din tayo mga iba't ibang drinks dito. So in-order natin brewed coffee, 110 pesos naman. So syempre para perfect yung ating mga tinapay, meron tayo ditong kesong puti na 335. So tikman na natin yung pan de suelo dito sa Kamuning Bakery. Meron na siyang kesong puti. Ayan. So ano siya, pag ginanto-ganto mo, parang matigas-tigas ng konti, kagatin natin. Mahirap lang siyang isubo kasi medyo makapal talaga yung ano niya. Laki mo. Para sa ano, yung pandesal na to, na pandisuelo, is para siyang pinagong. Alam niyo yung pinagong na tinapay. Kung maliliit din na, parang ganito rin siya. Sa Laguna yan, natitikman ko. Pinagong, parang gano'n. Yung ganitong tinapay, talagang mabubusog ka nito. Tapos noon guys, ang mga pandesal daw noon, parang wala pa masyado mga flavor, walang tamis, walang ano. Yung mga kape, siyempre matatamis yan, doon mo yan ipapartner. So, Benguet nga pala yung ano na dito, galing sa Benguet yung coffee nila. Meron din tayong maliit na size, and then dito na tayo sa modern pandesal naman nila. Ayan, meron din kesong puti yan. So, ito na yung kinasanayan na natin na pandesal. Malambot sa loob, malambot sa labas. So para sa akin sa dalawa, experience, matry nyo itong malalaki, talagang mabigat sa jam. Pero iba pa rin kasi yung mga ngayon no? Ang lambot niya, no? Tapos sausaw mo pa sa kape. Ayan. Sarap. Ang sarap din yung kesong puti nila. Perfect sa pandesal nila. Yung kanilang egg pie, ayan. Try nyo din dito yan. 395 pesos. Ito makikita mo talaga, oh. Tapos medyo malamig-lamig siya ng konti. Sarap. So yung lasa ng egg pie nila dito guys, creamy, smooth, ano lang, sakto lang yung tamis niya. Talagang ano, hindi siya nakakauwaw sa tamis. Ganito yung mga egg pie na ano, classic talaga ang lasa. Sarap. So yung mga food trip, ang last natin titikman guys, yung ating pinaluto na chicken sisig pancit cake. 1,925 siya. Good for, ano na to, hindi ko alam kung marami. Good for 6 siguro. Ang dami ng Shanghai, paligid siya. Tapos pancit yung nasa gitna niya. So kuha tayo guys, sa gitna yung pancit. Pinalibutan. So pancit cake nila to, ang flavor nito is chicken sisig. So nasa ilalim na pala yung pancit niya guys. Tapos pinapalibutan siya ng Shanghai, ayan. And then, kuha tayo ng Shanghai. Ayan. Tapos may sauce yan. Tikman natin guys. Chicken sisig pancit cake, ayan. Sarap. Tapos may Shanghai pa. Deep tayo. Solid. So kaya pala sila gumawa ng ganitong mga pansit is kasi ang mga Pinoy mahilig sa pansit at saka tinapay. So kuha tayo ng pansit, palaman natin sa ating pan de suelo. Ayan. Tara, kain tayo. So guys, dahil na kayo dito, Kamuning Bakery, ang sasarap na mga pagkain nila. So yun lang mga food trip, thank you. At para naman sa susunod nating food trip na ang bida ay mga lutong Pinoy, kagaya nga ng iba't ibang klaseng ulo-ulo na sinigang, So yung mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Quezon City at dito nga sa Project 6 Quezon City guys.
may isang karinderya na DPD Karinderya na kilala sa kanilang mga sinigang na isda at mga ulo-ulo. Guys, ayan, nasa likod natin. Yan, maulan ng panahon ngayon. Tara, pasok tayo. So yung mga ka-food trip, nandito na nga tayo ngayon sa DPD Karinderya at kasama natin si Sir. Sir, ano pong name natin? Mark po. Mark. Sir Mark, kailan po ba nagsimula ang DPD Karinderya? Nag-start po around 1980s pa po to. Tagal na rin po pala, no? So, second generation na po kayo? Third generation na po. Actually. Third generation na po. Ano yung may-ari po is, ano nyo po? Father ko po yung may-ari. So, kayo na po yung nagmamanage ngayon, sir? Yes. Sir, tanong ko lang bakit po ba DPD ang pangalan nito? DPD stands for, pangalan ng father ko po. Danilo P. Deito. Ayun, ipinangalan sa kanya. Opo. So, paano po nag-start tong karinderya niya, sir? Nag-start po to sa lola ko pa po. To cater po yung mga golf caddies po. Malapit po kami sa veterans, golf course. Doon po yung nag-start. So, unang mga customer pala nito is para sa mga nag-golf lang, sir. Opo. Ayun. So, mahilig sila sa mga isda, Yes, po. ulo-ulo. Opo. Doon sir, nag-start na yung ulo-ulo. Yes, nun. po. Sir, dito sa DPD Karinderya, sir, ano-ano ba yung mga isdang sinaserve natin? Meron po tayong ulo ng bitilya, Apa. dorado, lapu-lapu, salmon po, saka maya-maya. So, sa mga nasabi niyo, sir, ano ba yung mga bestseller niyo dyan? Pinaka-bestseller po namin is yung bitilya po, saka yung lapu-lapu. Meron pa po ba, sir? Available pa? Wala na. Yun lang. So, yung pangatlo, sir, Opo. sa Dorado po. Dorado, Opo. sir. Order tayo ng isang Dorado, Dorado. tsaka salmon na lang po yung... Sir, konting history lang, sir. Ano ba yung mga customer na kumakain ngayon dito? Mga dayo or mga suki? Sorry. Ang mga customer po namin, usually po mga government workers, Employees. employees po, private companies rin po, dinadayo rin. Dinadayo po. talaga Opo. kayo, no? Parang napapansin ko kasi puro mga nakasasakyan yung mga pumupunta dito, no? Opo. Sir, tanong ko lang ano po yung mga lutong ng isda natin dito? Sigang lang po talaga yung pinakaluto ng isda namin po. Yun. Bukod, sir, sa mga lutong isda, sir, may mga lutong ulam pa ba tayo yan? Meron po. Pinaka-bestseller din po namin is yung crab omelette po, tortang talong din po. Yun din po, in-order Opo. nila. Pero madalas talaga mga isda Yes talaga. po, yung sabaw. Invite mo na lang sila, sir, saan kayo matatagpuan at anong oras kayo nagbubukas po. Ini-invite ko po kayo kumain at pumunta dito po sa DPD Karinderya. Located po kami sa 1 Ali 23, Project 6, Quezon City po. Bukas po kami ng Monday to Saturday, 10 a.m. to 3 p.m. po. So sa mga gustong pumunta guys, pwede nyo naman siyang ipin DPD Karinderya, dadali na kayo dito. Meron silang parking naman dyan pag may mga dala kayong sasakyan, pero limited lang sir. No? So yun guys, sir, tikman ko yung Dorado ba yun? Opo, Dorados. Dorado, sinigang na Dorado, tikman natin yan. So ayun mga food trip, tara. Ang in-order natin guys, yung kanilang Dorado. So regular order nila dito, 280. So ito, medyo malaki. Kadalasan dito, ginagawang fillet or steak kasi malalaki yung size niya. 300 pesos naman tong in-order natin. Yung ganito kalaki, good for sharing. Tapos meron tayong umorder tayo ng separate na rice. Ang laki na tong isda na to, ayan o. Tapos, bigyan natin ng sabaw, ayan. So guys, tikman natin sinigang na ulo dito sa DPD. Lambot, no? Sabi yung laman niya, parang ano siya? Parang hindi na isda sa laki, no? So guys, itong part na tinikman ko ng mahi-mahi o dorado, parang medyo nalalapit yung lasa niya sa tuna. Ayan. Mild lang yung lasa niya, and then malinamnam, yun yung lasa niya. So ganito kalaki talaga yung dorado, ulo-ulo dito sa sinigang, DPD. Kasi yung sabaw nila guys, para sa akin, malasa na. Kahit hindi ka na siguro maglagay ng mga sausawan. Depende na lang sa inyo. Siyempre, kanya-kanya naman tayo. Pero sa akin, yung ganitong timpla, kahit hindi ko nalagyan ng sausawan natin kanin. Tapos lang, malaki to. Kuha naman tayo ng part dito sa may bandang gitna. Ayan. Yung parang taba-taba niya. So, feeling ko, ito yung talagang, bandang mata na to. Ayan, lumabas yung mata niya. Ito, bandang mata. Tignan natin. Yung mata naman. Sarap. Panalo dito kayo. So, kung kakain kayo dito, 2 or 3 kayo, pwede kayo mag-sharing dito sa ulam na to. Order na lang kayo ng rice. Sulit na sulit dito. Kung gusto niyo naman tamikim ng ibang ulam, guys, crab omelette, laing, marami din sila, guys. Sarap dito. DPD ulo.
Sarap. At para naman sa ating huling food trip ay itong Pandos Eatery na kung saan matitikman mo ang iba't ibang lutong kambing kagaya nga ng bestseller nila na kaldereta. Pero bukod nga sa kambing ay meron din sila ditong garlic bangus, crab omelette at marami pang iba. So yung mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Matutum Street, Quezon City at dadayuhin natin ngayon. Ayan guys, sa likod natin, Pandos Eatery. So dito nga guys, kilala sila sa iba't ibang klase mga kambing dishes. Tingnan natin kung ano pa yung ibang mga luto nila dito. Tara, pasok tayo. So yung mga ka-food trip, nandito na tayo sa Pandos Eatery at tanungin natin, ma'am, gano'n na po katagal tong Pandos Eatery, ma'am? Nasa 4 decades na po. 40 years na rin siya katagal. Bali, saan sila dati nakapwesto, ma'am? Yung una po sa tramway. Tramway sila na Tapos, una. Opo, sa Banawe po for 17 years. Tapos nalipat sa Banawe, 17 years sila doon, no? Opo. Ang tagal doon, no? Tapos yung pangatlo po, Dito na po sa Matuto, mga 6 years onwards na po. dito sa Matuto, 6 na taon na sila, ma'am. Dito, ma'am, sa Pandos, ma'am, ano po yung mga bestseller natin dito? Yung pong garlic bangus, lumpiang Shanghai, crab omelette po. Tapos yung kambing po. Yung mga lutong kambing Lutong talaga, kambing, no? opo. Sa kambing, ma'am, anong specific na in-order dito yung lutong kambing talaga? Kalderetang kambing, Yun talaga, no? Opo, at saka adobong kambing. Ayun, sige, try namin yon. Yung kalderetang kambing, try namin. Garlic bangus, at saka ano yung omelette, ano yung ma'am, sorry? Crab omelette. Crab omelette, yun din yung mga bestseller nila dito. Ma'am, tanong ko lang Opo. saan po ba matatagpuan to at anong oras kayo nagbubukas dito, ma'am? Matatagpuan po ang Pandos Eatery, number 27 Matutum Street, Corner Scout, Alcaraz, Quezon City. Open from 7:30 to 8:30 p.m. po. Araw-araw kayo bukas, ma'am. Everyday po, from Monday to Sunday po. Ayun, bukod sa mga, ano ma'am, ano pang ibang ulam natin dito? Marami din no? Puro kambing talaga halos yung mga niluluto. May pork po, at saka chicken, at saka beef. Ayun, may pork, may chicken, and beef. Tapos guys, meron din silang kainan dito, mga 20 person yung kasya. May parking din sa harap, pero limited lang. Ma'am, ordering ko yung tatlo, garlic bangus, crab omelette, at saka kambing na kaldereta ba? Tama. Okay, ma'am. Thank you po. At ito na nga guys, nandito na tayo sa Pandos Eatery. Yan. So guys, yung mga dating kumakain, Fernando's Kambingan yung pangalan yata nila dati, pagkakaalam ko. Sa may tramway sila. Tapos nalipat sila sa Banawe for 17 years. And then dito guys, sila 6 years na sila dito sa Matutum Street, Quezon City. So ang pangalan nito, Pandos Eatery Fernando's nakalagay dun So guys, bestseller nila dito, syempre, yung mga nila, kambing dishes. So, number 1 sa listahan nila guys, yung kanilang kalderetang kambing. Ayan. Half price lang tayo guys. Diet. Ayan. Half price. Tapos guys, 180 pesos yung kalderetang kambing nila dito. Ayan. Tikman natin. Lagay natin dito. Pag kambing talaga, parang medyo siya, no? Medyo mabuto. Tapos may sili. Bigyan natin ng sauce dito. So, tikman natin yung kambing dito sa Pandos Eatery. Lambot ng luto nila. Parang na rin siya, parang baka na sa lambot. Ganun yung niya. Tapos malinamnam. May konting anghang. Oh, nasarap. Lambot siya, pakita ko sa inyo kayo. Kakain lang ako ng kalam. Maganda yung pagkakaluto ng kambing nila, hindi siya maanggo. Parang, yung iba kasi parang may ganun na aftertaste Tapos guys, ayun kuha tayo ng part ng nila. Pakita ko sa inyo kung gaano kalambot. So guys, ito yung kambing nila. Ayun ang malambot talagang parang humihiwalay talaga siya sa buto. Pag kambing, parang medyo mabuto-buto talaga siya. Ayan. Tatanggal, no? So guys, ito naman yung kanilang crab omelette. Ayan. Ayan. Crab omelette. Tikman natin yan. Ayan. Wow. Crab omelette. Ang sarap. Parang masarap to, may suka. Lasang-lasa yung crab and then medyo crispy yung ibabaw niya. So, kumuha tayo guys ng suka. Parang feeling ko kasi perfect na perfect siya. Parang siyang okoy na sobrang crab yung lasa niya. Na ganun. Perfect sa suka. 170 nga pala yung kanilang crab omelette. And then syempre, meron din yung free na sabaw dito. Ano ba sabaw? Nilaga. Nilaga yung sabaw nila. And then guys, ang isa pa sa pinaka talagang bestseller dito, yung kanilang garlic bangus na napakalaki naman. Tignan mo, 390 pesos yan. Yung ganyan. So, ang favorite part ko dyan is dito banda sa tiyan. Yan. Yung medyo mataba-taba. Ayan, kunin natin. Solid yan.
Tapos may balat. Wow! Tikman natin yung garlic bangus nila. Ayan. Hindi tinipid sa garlic, bawang. Binudburan, tinabunan ng halos yung bangus. O parang puro garlic na yun nakikita mo. Sarap, masarap din. So yun guys, kung naghahanap kayo ng masarap na karinderya, eatery dito sa Quezon City guys, try nyo tong Pandos Eatery dito sa Matutom Street, Quezon City guys. Pandos Eatery, the best. Sarap.